Ito dito mga nauna to. Tas yung sa kabila, itong sa kabila na to, ang may-ari nito is yung kapitbahay lang din namin na anak ng tito namin. Kapag huli talaga, mahihirapan talaga yung ano, lalo na ngayon walang ulan. Ito, kawawa yung mga mais. Grabe. Ito, ewan ko lang kung makakasurvive pa to kasi tuyong-tuyo na yung lupa. Tapos yung ibang dahon kinain pa ng ano, mga insekto, yung mga grasshopper. Ito, tuyong-tuyo. Grabe. Kawawan mga magsasaka. Ito sa kabila is ano to? Kamuting kahoy. Tanim. Kawawa yung mga mais. Kapag nahuli tas wala ng ulan. Kaya yung kaming mga magsasaka, parang sugal lang din to kasi umaasa lang kami sa ulan. Hindi mo alam kung makakaani ka. Talo. Ito naman yung sa amin. Ito. Sa amin ito. Ito yung huli. Ito yung kawawa. Wala nang ulan talaga. Mumulaklak na siya. Kaso, wala. Tuyong-tuyo na yung lupa. Tingin ko hindi na ito makakasurvive. Ang mangyayari dito kapag hindi talaga siya makabunga, magiging pagkain na lang ito ng mga baka namin. Yan. So ngayon napakamahal ng fertilizer. Isang sako lang 2,000. 1,800, 1,900, hindi magkakaiba yung presyo. Tapos kapag mag-aano ka pa ng mga magtatrabaho sa maisan, kagaya ng mag-aararo, magguguhit ng ganyan, magkano ang bayad niyan per day? Dito sa amin is 500 ng per day niyan. May kasama ng lunch yan, merienda, tapos ano, snacks, merienda, yun. Tapos paiinumin mo pa ng bero kaya alak. Tapos ganito lang yung maisan mo. Loging-logi talaga. Grabe. Katulad nung nakarang season, nung na-intake kami ng armyworm, wala kaming na-harvest. Ilang hektarya yung tanim namin na mais nun. Tapos may nakuha kaming ayuda sa gobyerno. Bawat hektarya 6,000 lang mahigit. Aanin mo yung 6,000.